Alam nyo kung ano ang kalooban ng Diyos at alam din ninyo kung ano ang dapat gawin. Dahil itinuro ito sa inyo ng kautusan. Ipinapalagay ninyong taga-akay kayo ng mga bulag, ilaw sa mga taong nasa kadiliman. Ganyan po, yung akala nila sa sarili nila, yung mga nangangaral nga po, na may sariling ambisyon, walang pagbabago or good fruit. At tagapagturo ng mga kulang ang pangunawa at ng mga bata pa. Ganito nga ang tingin ninyo sa inyong sarili. Katulad nga po nito, yung mga 'di ba? Yung mga pariseyo, ganyan ang tingin nila sa sarili nila. Dahil naniniwala kayo na sa pamamagitan ng kautusan ay nakamit na ninyong lahat ng kaalaman at katotohanan. Tinuturuan nyo ang iba, ngunit bakit hindi nyo maturuan ang inyong sarili? Ito nga po yun mga kapatid. They are not practicing what they are preaching. Kasi kailangan mauna muna yung makita sa kanila. Kaya nga po yung mga wala pa sa Panginoon, hindi maniwala sa Panginoon dahil sa nakikita nila sa pamumuhay ng mga nangangaral. 'Di ba? Walang bunga, walang pagbabago, walang kabutihan, 'di ba? Walang mabuting bunga. Nangangaral kayong huwag magnakaw, ngunit kayo mismo ang nagnanakaw. Sinasabi ninyong huwag mangalunya, ngunit kayo mismo ang nangangalunya. Kinasusuklaman niyo ang Diyos-Diyusan, sinasamba ng mga hintil, ngunit ninanakawan naman ninyo ang kanilang mga templo. Ang sinasabi nga po dito, sa makatuwid, no, yan ko na lang, kasi medyo mahaba po yan. Sa makatuwid, ang kahalagahan po dito ay regardless nga po kung hintil o Hudyo, basta, ito po yun ang sabi dito, yung spiritual Jews. Ayan o, ang pagkahudyo, hindi po yan sa pisikal. Ang pagkahudyo ng isang tao ay hindi dahil sa Hudyo ang kanyang mga magulang at tuli siya sa laman. Ang tunay na Hudyo, spiritual po, hindi yung pisikal, ay ang taong nabago ang puso sa pamamagitan ng espiritu. Na born again in spirit, ibig sabihin may transformation na. Hindi na laman ng umiiral, kundi Holy Spirit na po. Fruit of the Holy Spirit ang lumalabas sa kanya. At hindi dahil tuli siya sa ayon sa katusan, ang ganyang tao ay pinararangalan ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. Yan po yung sinabi dito ni Apostol Pablo. Hindi po nila piniplis ang tao. Piniplis po nila ang Diyos. Katulad po ng sinabi dito, kasi sila ay spiritual. Spiritual yung pagkahudyo nila, hindi physical. Malinaw na malinaw mga kapatid. So, dito din po, no, nakita ko din dito sa tinapik ni Brother Daniel, na ang ibig sabihin po kasi, in order for us to exalt or itaas ang Panginoon, we must go lower. Parang siso. Alam niyo yung siso? Pag nagsisiso kayo, 'di ba? Kailangan bumaba kayo para mataas yung isa. So, in order for us to exalt the Lord, para itaas siya, bababa kayo. So, you must deny yourself, humbling yourselves before the Lord. Ganun ang gagawin, katulad ng ginagawa po nila Apostol Pablo. They are serving yung church, mga mananampalataya. Sabi nga dito, hindi lang, 'di ba? Hindi not only the gospel of God but also our own selves. Ino-offer nila yung buong sarili nila, buong paglilingkod nila, buong puso, isip, kaluluwa. Kasi yun ang pagmamahal. Na yun ang pag-humble, yun ang tawag dito pag-surrender mo sa Panginoon. 'Di ba? Pagsunod mo sa kanya, maglilingkod ka din po. You must serve others just like him nung hinugasan niya yung paa ng mga disipulo. Diba? Diyos po yun nagkatawang tao. Naglingkod. Hindi siya naparito upang paglingkuran kahit nga po siya ay Diyos. Siya ay naglingkod. So tayo din po. Maglilingkod po tayo sa ating mga kapwa, mga kapatid sa Panginoon. Sabi nga po doon, no, sa John chapter 13, hinugasan niya ang kanyang paa ng mga disipulo at pinunasan. Pinunasan ng towel. So, ibig sabihin, hindi mo lang huhugasan, hindi ka lang maglilingkod sa kapwa mo, kundi pupunasan mo din. Ang na-reveal sa akin dito sa pagpupunas ay, di ba naghahatid ka ng, yun nga, tawag dito, naglilingkod ka sa iyong kapwa, tinutulungan mo sila spiritually para sila lumago sa Panginoon, di ba? Linilid mo sila sa Panginoon. At the same time, pag pinupunasan nyo po sila, tinatama nyo po sila. Pag sila'y nagkakamali, di ba? Pinupunasan. Kung ano yung mali nila, i-rebuke mo sila, out of love. Aakayin mo sila. Pagka rebuke mo sila, magpo-provide ka ngayon ng, dito, naaayon pa rin po sa salita. Sabi po doon, kailangan, dito ka lang. Hindi ka out of your selfish, self-righteousness, hindi. Rebuking, dito lang, nakapalo sa loob lamang sa word. So, sabihin mo lang sa kanya kung ano yung kailangan niya itama,
magbibigay ka sa kanya ng solusyon, 'di ba? Kung paano. Hindi yung renebuke mo tapos pinabayaan mo. Hindi yun ganun, hindi yun paglilingkod. Hindi yun pagpupunas, 'di ba? Kailangan aakayin mo para maitama niya. 'Di ba? Yun po yun mga kapatid. Yun lamang mga kapatid, maraming salamat po. Baka po may gusto pa mag-share, Ate Angel, Sister Nika, Nanay Evelyn, Kuya Jo. Hello po. Blessed evening. Sa akin naman, brother, naging insight po sa akin mga kapatid is, sila po yung nag-start, which is yung apostol, at tayo naman po yung magtatapos. Tayo magpo-fulfilled sa last day ng mga nakasulat patungkol sa mga mangyayari pa, lalo sa mga mananampalataya. Tapos, yun din yung talagang kasigasigan sa gawain para sa Panginoon kasi yun din yung nawawala eh. Lalo na kapag physically may attacks, persecution, medyo nag-i-slow down. Lalo na yung activities or yung pakikipag-participate mo to share the gospel because of that kasi nakafocus ka sa sa'yo, sa situation mo. Hindi na dun sa parang pinapalakaran ng Diyos at pinapagawa niya sa'yo. So, yun talagang may mga distraction na gagawin si Satan, even though parang hindi siya distraction. Pero dun nga napo-fall lalo na yung mga mananampalataya kasi, diba nga po, wala man ang pakialam si Satan, yung army niya sa mga taong bilong na sa kanila. Kasi kapag hindi sila nagbago, talagang mapapasama sila sa lake of fire. Kaya sila ay nakafocus, kingdom of darkness, marine kingdom, kingdom of darkness, sa mga taong nagbe-bear ng light or yung mga nagkaroon ng personal encounter sa Panginoon, yung mga nagsisik kung ano ba yung truth, mas makilala ang Diyos, at yung namumuhay na may katuwiran. Kaya nga po, diba, nung katulad ni Job, na kung saan, diba po, ay inalaw ng Panginoon na siya ay subukin. Dahil nga, diba po, righteous si Job, so nakita din yun ni Satan. So, diba nga po, ayaw ni Satan na ang tao ay namumuhay na may katuwiran kasi nga, iyon ay kabawasan sa kanilang kingdom. And diba nga po yung buhay ni Job, after nung nasa last part na, nag-glorify ang Panginoon and also yung katatagan at yung faith din ni Job sa Panginoon. So, hindi din siya totally at hindi talaga siya nag-apostasy even though nakaranas siya ng ganong persecution. So, yun lang para sa akin na talagang maging vessel tayo ng Panginoon at hindi tayo yung parang maglilid, kundi tayo lang yung susunod sa Kanya. Siya yung nasa unahan, di ba? Siya yung covering natin para malaman natin kung saan tayo dadaan, ano yung buhay na nais niya para sa atin at yun nga, patuloy tayo magpaturo sa Kanya even though parang nakakananas din tayo ng laziness kasi isa din yun sa disease na binibigay ni Satan lalo na sa mga mananampalataya para ma-delay yung assignment or mission na ibinigay ng Panginoon para mas mapalawak pa yung kingdom gospel ng Diyos. So, yun lamang po. Salamat. Praise God. Kuya Jo, Nanay Evelyn. Wala na daw po. Nanay Evelyn, baka po may gusto pa po kayo i-share. Ate Angel. Ate Angel, ikaw na. Basa. Sabi ni Okay na ako, kasi nasabi nila naman. Wala pala si Nanay Okay. Ha? Wala pala si Nanay Wilma. Wala. Oo.
Oo. Baka yung mga kapatid natin sa baba, pwede silang mag-share kung may share sila. Tanong mag-share. Yan, pwede po kayo mag-share kung may naging insights po kayo, mga kapatid. Up lang po kayo. Naging topic po natin. Share nyo po, wag po kayong mahiya. Wala na pong mag-share. If wala na pong mag-share, mag-closing prayer na po tayo. If wala na pong gusto mag-share. Amen. Praise God. Kasi ganda po talaga ng pinangaral ng mga naging ano po dito ni Apostle Pablo. Talagang inaano niya po ang ating Panginoon. Lalo-lalo na nga po sa mga tao na kailangan po talagang yun po yun, makapakinig, tumanggap. Talagang sigasig niyang ipinangaral yung salita nga po ng Panginoon araw-gabi sa mga tao nga po no, na kahit hindi mga Hudyo, which yung mga tinatawag nating Gentiles, is talagang pinangaral niya ng sigasig itong salita ng Panginoon upang mapabago o mapatalikod sila sa mga ginagawa nilang karumihan or kasalanan, mga kapatid. So, yun po mga kapatid. Maraming salamat po. So, tayo po ay mananalangin na para po sa ating mga pagtulog at sa ating pong pagtatapos ng ating naging pagsasalo-salo po sa gabing ito, mga kapatid. Tayo po ay humingi ng paggabay sa ating Panginoon, lalo na po sa ating mga pagtulog sa gabing ito. At makapagpahinga na rin po ang bawat isa sa atin. Panginoon po naming makapangyarihan sa lahat, ikaw po ay aming itinataas, dinadakila, pinapapurihan at sinasamba ang iyong ngalan, Panginoon. Sa aming buong buhay, buong puso, isip, gawa, salita o kahit ano pa man po na aming sinasagawa sa bawat araw po sa aming mga buhay, Lord, we praise you, we glorified you. You are worthy, you are holy, you are a righteous and a worthy God that ever wash us from our sins and always correct us in our hearts, minds, soul, emotions, and also lalo na po sa aming mga pamumuhay, Panginoon, na nakikita niyong may mga kamalian. Lord, thank you for everything that you have done to our lives, for always correcting our wrongdoings, for always cleansing us, for everyday lives, and for always being with us from every tribulations, persecutions, and also hardships that we are facing in everyday lives. Lalo-lalo na po sa aming mga paglakad po sa inyo, Panginoon. And Lord, tunay nga na napakasama po nitong mundong ito na aming ginagalawan ngayon, Panginoon. Kaya po, ang tangi talaga naming sandigan ngayon at amin lamang pong makakapitan, kundi kayo lamang, Panginoon. And Lord, lagi niyo pong linisin, isaayos, ituwid ang aming mga buhay, ang mga postura ng aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming mga gawa, ang aming mga pananalita, at lalong-lalo na po ang aming isinasagawang paglilingkod po sa inyo na may kabanalan, katuwiran, at katatagan po, Panginoon. And Lord, kahit anuman pong persecutions ang daranasin namin sa aming ginagawa na ito, pag magpapatuloy po kami, Panginoon, walang makakahadlang or walang makakapigil sa aming gagawin po, Panginoon, kahit kaaway pa man po yan, Ama. And Lord, I rebuke and bind all the demonic spirits that are pressing to us right now in your holy mighty name, Lord Jesus Christ. I rebuke and bind all the evil schemes, all the demonic spirits that are pressing on us, the spirit of confusion, spirit of interruption,
the spirit of doubt, the spirit of fear, the spirit of lust, and any evil spirit that oppressing on us right now, I rebuke and bind it in Jesus' mighty name. And I rebuke you, Satan, in the holy name of my Lord Jesus Christ. For it is written, though there is no weapon formed shall be prosper against us. For God is with us, who can be against us? For God didn't give us a spirit of fear, but a spirit of power and love and sound mind. And we can do all things through Christ Jesus, our Lord and Savior. And we rebuke you, Satan, in Jesus' mighty name. And I declare and claim the restoration, the healing, the cleansing, the forgiveness, the love, the peace, the joy in each of us, in our lives, in our families, and also in our hearts and mind, Lord Jesus Christ. And also to all those people who hurt us in the past and even in present. Lord, we thank you for everything that you have done to us. We surrendered all our sins. We repent it to your name, Lord Jesus Christ. We submit it to you, Lord. We surrendered it with a whole heart, with a humble heart, Lord God. And you are the only one who correct us, who discipline us, who cleanse us from everything that we do wrong to you. Any unrighteousness, any uncleanliness in our hearts, in our minds, in our thoughts, in our lives, Lord God. Ikaw lamang ang makakalinis at makakapagtanggal nito sa amin. And Lord, apart from you, we can't do nothing. We can do nothing, Lord. We are nothing without you, Lord God. We are just a dust na parang alikabok lamang kung wala kaming ikaw, Panginoon. And Lord, lahat po ng karunungan na meron kami, kung walang kayo, ay kamangmangan lamang. Panginoon, maraming salamat sa inyong binibigay na biyaya sa amin na buhay, na aming ginagamit sa bawat araw sa paglilingkod po sa inyo, Lord. And maraming salamat po sa pagtutuwid sa aming mga kamalian na nagagawa. And ganun din po, Lord, sa paghipo pa rin po sa aming mga puso sa bawat araw, for everyday repentance. Ganun din po, hipuin yung aming mga pamilya to surrender their lives on you, Lord. And our relatives, friends, mga kakilala, and yung mga tao po sa mundong ito na malayo pa rin sa inyong salita, Lord. Hipuin nyo pa rin po ang kanilang mga puso nang sila po ay magamit nyo rin at makilala rin po kayo ng lubusan at magkaroon po ng tunay na relasyon po sa inyo, Panginoon. At magkaroon ng buhay na walang hanggan na makasama kayo, Panginoon. And Lord, this life is not about us. It's always about you, Lord God. Ikaw lamang ang aming papupurihan at itataas at dadakilain hanggang sa aming huling hininga sa kayo'y muling makabalik, Panginoon. At kami nananabik na kayo'y makasama. At kami nananabik na kayo'y makita sa inyong pagbabalik, Panginoon. And Lord, maraming salamat po. Lagi niyong patatagin ang aming mga pananampalataya at lagi niyo kaming kasigasigin, bigyan ng kasigasigan at laging bigyan ng pangunawa sa mga nangyayari sa aming mga buhay. And Lord, alam po namin na lahat ng mga gawa ng kaaway ay hindi matutumbasan ng kapangyarihan ng inyong pangalan, Panginoon. And Lord, we plead your blood all over our house, our lives, our families, our relatives, friends, and also to our pets, to our meals, to our drinks, in your holy mighty name, Lord Jesus Christ, na i-covered nyo po and laging i-protect, lalo-lalo na sa mga plano ng kaaway, Panginoon. At hindi ito magtatagumpay, Lord, because you are a God who always in control. And Lord God, itinataas ko na po ang panalangin ng bawat isa because the blessings that you gave to us in every day, it's enough. More than enough, Lord. And Lord, the life that you gave to us in every day is more than enough. That the blessing you gave to us on everyday lives, Lord God. And Lord, we thank you for everything, Lord God. And Lord, in your holy mighty name, Lord Jesus Christ, we pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God, one Lord. Amen and amen. Amen po. God. Shalom everyone. Pray po kayo bago matulog, mga kapatid. Pakita po sa Pray po bago matulog. 4:30 p.m. Bye-bye po. Blessed night. Shalom.